Oji. Oji, ang dami mo rin siguro pinagdaanan sa family. Paano mo na lagpasan yung ganong yung mga toxic yung talaga? Sanay na ako. So how to get away with with this toxicity, kumbaga. Hindi ko naman sinabi yung your toxic family, ha? Hindi mo mga toxic lang talaga na pagdaanan mo. Sanay naman na tayo dyan. Bata pa lang ako ang dami ko ng problema sa buhay. Yun yata isang ano ng mga badik talaga, di ba? Yung Ay, dinamin ko na ba, Corky? Ako na nag-open para sa'yo. Corky naman, nandiyan yung mga anak ko. Ay, sorry naman. Hindi, di ba? Ang baling naman talaga ganoon, di ba? Yung dati, tampulan ng tukso, feeling nila salon sa bahay, malas sa bahay, malas ang baka sa bahay, ganyan. Noon yun. Ngayon mo sabihin yan, puputaktihin ka ng bashing. So, syempre, yung mga ganon, kesa magdamdam ako, yun ang nagpatatag sa akin. Ngayon mo ibigay sa baklang Gen Z yan, tinan mo. Baka yung iba, magpakamatay na lang. Oo, di ba? Suicide sila. Oo, tayo, Diyos ko, parang bahagi na yun ang aming kung ikukumpara nga natin yung sitwasyon natin bilang Gen X sa Gen Z, hindi makakaintindihan ng Gen X at Gen Z. O kung paano natin atakihin yung problema ng araw. Ngayon, Diyos ko ang galing magsawa ng mga bata ngayon. Yung mga empleyado na, kakapasok lang, ang gusto mataas na sweldo. Kakapasok lang, gusto nagsawa na agad. Parang gusto agad YOLO. Di ba? I mean, gusto nila yung happy-happy lang. Hindi naman yung pinagdaanan natin ng araw na kami nga, Diyos ko, 50 pesos talagang ginto na tingin namin doon. Kayo, Diyos ko, magkano baon nyo? Tapos nagre-reklamo pa kayo. Ayan, pinapalinggan na yung mga tuna. Hindi, ano yan, yung mga anak ko, mga mababait naman yan, mga yan. Basta huwag mo lang gigisingin. Hindi, joke lang. Hindi, ano naman yan. Kaya nga yung mga natututunan ko nung bata ako, nung na-realize, yung mga realization ko nung bata ako, syempre, yun ang, pag kinukwento ko yun sa mga anak ko, nababaduyan sila, nakokornihan sila. So, minsan na lang, pag nagtanong sila, yun, sasamantalahin ko. Kukwento ko kasi nagtatanong sila. So, ganun yung mga bata ngayon. Ikaw na mag-a-adjust sa kanila. Medyo pipihit ka rin para... Kasi hindi kayo magkakaintindihan pag pinairal mo yung pagiging sundalo mo nung araw sa kanila. Hindi pwede na yung ganyan ngayon. Kaya nagkakaintindihan naman kami ng mga anak ko. Mga babae yan, ano? Si Richard, ikaw ba may nakarelate ka din sa mga anong karakter na tinutulong mo sa movie? At of course, napagdaanan mo rin yung gano'n, na may mga toxic din talaga at paano mo Parang hindi sa akin applicable yung hindi ko naman toxic na pero disagreement sa family, meron mga normal naman yan. Maling decisions. Pero siguro tingin ko yung ano din, yung approach mo din, yung kung paano mo na-approach yung gano'n na dumadating ba sa'yo o nararamdaman toxic yun o feeling mo responsibilidad mo na tulungan yun. So, sa akin siguro hindi ko nakikita toxic, mas nakikita kong responsibilidad yun. Pero aware ako na usual problem ng Filipino family yung laging yung pagiging toxic. Yung minsan, hindi tayo, yung mga member ng family ng Filipino family, hindi nakatindig sa sarili nila. Minsan umaasa sa isang member ng family. Aware ako din. I'm proud to be part of the project. Bihira naman nagtatake ng gano'n eh. Diba? Imagine mo kung ang daming family gano'n. Diba? Ang hirap umundan nila at ng buong Pilipinas. I hope yung kulturang gano'n sana magising sa ganito mga project. Mawala sa Proper para mahirap. Para nakahalakihan na natin yan. Last kay Miss Leslie, baka may madadagdag ka. Then finally siguro si Ma'am Susan. Since baka marami ka talaga napagdaanan siguro Ma'am Susan.
kay Miss Leslie. Napakaganda ng pelikula at ng kwento kasi ever since I got involved, parang it made me reflect sa sarili kong pamilya, mga experiences, and it made me realize na hindi sa meron yung i-label mo toxic, pero question talaga kung ano yung mga nakagisnan natin. And a lot of times, parang thinking of my family, hindi sa sinasadya nila maging toxic, pero sa nakagisnan nila, sa paniniwala nila, tama ako. So tama ako, kaya ako nilalaban ko, pero hindi ko alam na nasasaktan na pala kita. Na toxic Toxic ka na pala sa kanya. Yun nga, toxic ka na pala ako sa'yo. So parang iniisip ko din, certain things na feeling ko tama ako, na meron pala ako nasaktan na family member na hindi ko talaga sinasadya. So parang nagtatanong din siya na, ano yung tatanggapin natin? Parang it also makes me ask kung ano yung unconditional love. May hangganan ba yun? Dapat ba mag-set ng boundaries? Tapos kung nag-set ka ng boundaries, ibig sabihin nun, hindi na siya unconditional love kasi parang nag-set ka ng hangganan. Yun nga, so parang ang galing kasi yung film asks a lot of questions and it also makes us reflect. And I think it will start a conversation na, oo nga, parang where are you coming from and what is your perspective? At yun, parang we will agree to disagree. How do we come to an understanding kahit iba-iba yung paniniwala natin at yung mga perspective. So, hindi sa parang talagang masasabi natin siya yung tama, siya yung mali. Pero parang just really questioning all of that. And then if we really love each other, paano natin ayusin yun? So parang I feel like it will spark a lot of different conversations. At parang maraming reflections on my family and my experiences na yun, parang it makes me more mindful of my behavior. At ngayon, kasi syempre we have our family that we grew up with, tsaka yung chosen family natin. Ngayon na parang I'm more aware of certain things na toxic pala sa iba. Parang I really try to break that pattern with my own daughter. Para I'm not mindlessly hurting her feelings. Yung talagang I make sure that she tells me how she feels. I also explain where I'm coming from. Para kahit magkaiba kami ng perspective, makakahanap kami ng that middle ground. Thank you. Finally, Wala namang toxicity masyado sa family namin, pero sa observation ko, I think 3 key factors in solving the toxicity in any family. Number 1, communication. You can communicate, go to a therapist, find a bridge para magkaroon ng communication sa family. I think number 2 would be acceptance. You accept your family as a member. And I think ang pinaka-importante sa lahat is love. Lalo na kung family kayo, mahirap magbahag sa mga tao, mahirap sa inyo. Pero siguro yung nag-i ng buhay, kasi our life really is really just for love. We love our jobs, we love our workers. I think that would be the answer to that. Yes po. Na-mention nyo na parang hinintay niyo po muna si Sanjo bago mag-go yung project. Bakit si Sanjo? Parang naka-ano po ba siya, naka-design yung project para kay Sanjo? Si Sanjo, kasi parang siya yung sumasalamin sa, yung itsura niya kasi talagang parang tagapagtaguyod ng pamilya. Parang gano'n. So sabi namin ni Ethel, kailangan makuha natin si Sanjo kasi marami rin naman napatunayan si Sanjo. Yung Kiss to the Heart, yung pinanood ko, mahusay siya. Yung kay Judy, yung teleserila, yung kay Janine. Sabi ko, hindi na tayo mahihirapan dyan kay Sanjo. Kaya pag napauo natin si Sanjo, saka pa lang tayo mag-casting. Kaya natutuwa naman kami kasi magkumpare din naman kami ni Sanjo. So inaanak niya yung aking middle child. Middle child din pala. Middle child din siya. Tama? Oo. Kaya sobra siyang in love dun sa story. Parang first choice po talaga sa Sanjo. Ha? Only choice, the Sanjo first one.
sabi namin, pag umayaw si Sancho, wala. Kailangan namin mag-meeting ulit ni Ethel kung sino na naman yung next namin. Kasi doon namin ihulma yung mukha ng mga kapatid, nanay. Kaya, ayun, nung umuo siya, ayun. Nakadrawing na sa amin to eh. Pag umuo lang si Sancho. Ito, kay Sir Sancho po, hello po. So pagtanggap po na ako project, parang, kasi ito parang anak family yung project yung ginawa. Nakakaano ba yung parang yung pag-tatay mo na ngayon? Nakaka-affect ba yun sa pag-pili mo ng mga project? Siguro yung hindi ko naman yung pagtanggap ng project, hindi ko naman parang nakamitin ko na yun yung pumasok sa isip ko. Yung pagiging OFW, yun yung parang, finally, may ganun ng character na in-offer sa akin na kasalamin sa lahat ng mga nakakapagpahin at sa sibang bansa na talaga. Ang hirap doon na iiwan mo yung Pilipinas, iiwan mo yung pamilya mo para magtrabaho doon. Tapos, di ba, ito yung nagtatrabaho, nagtagulang, tapos palayo ka pa sa kanila. Yun yung gusto kong gawin na doon. Dahil maraming makakarinig. Marami tayong kababayan sa ibang bansa na kailangan natin ipakita yung kwento nila para naman ma-appreciate ng mga tao na hindi ka napadali yung buhay ng OFW. Ready ka na po kasi Monday mag-start na yung shoot. Paano maghihintay na personal schedule? So I think ready na kami. Si Derek, nandito na kasama namin yung cast. Salamat to nila at Carla na pinacilitate niya yung workshop namin. And happy ako na hindi na namin problema yung mga connection, and dynamics ng pamilya, yung connection ko ba natin, connection ko kay nanay, connection ko sa ibang kapatid ko, and sila, vice versa, ganun din lahat, parang lines na lang ang kulang, and blocking it right, tatakbo na yung siya. Thank you po. Congratulations. Thank you. Yes, Jude Cartalama, na Hi, good evening. Lion Girl TV. I'd like to throw my question to Sanjo. Sanjo muna. Susugan ko lang yung, I just pick up dun sa, about toxicity. What part of, yung kumbaga, what has fatherhood made you now that you're a father? And then, what particular issue, apart from the poverty issue na na-mention mo, based dun sa movie, what particular issue would you want to protect your child? Or, parang hindi siya ma-expose sa particular toxicity now. Kasi ang word of toxic has evolved eh. Before, ang toxic naman is just used sa mga medical people eh. Sinasabi nga, ang toxic ng schedule ko, it means hectic. But now, it's different. Well, mahirap yun dahil sa panahon ngayon, sa generation ngayon at sa leading generation ng mga bagong pangalang tao. Mas mahirap yun. Para sa akin na bilang tatay, mas magiging aware ako sa lahat ng mga naging desisyon ko. Sabi ko ngayon na newborn, masyado pang maliit, masyado pang bata. Kaya diba, kumbaga, maraming lumalabas sa social media, sa mga anak ko, hindi ko naman anak. Kamukha ko daw, hindi ko naman anak yun. Mga gano'n, na parang, well, hindi na natin naiiwasan yan. Nandito na yung pati na ng buhay natin lahat yan. So, ikaw na yung mag-decision, ikaw na yung gagawa ng paraan. Paano matis pa paano, mabawasan ng mga gano'n na hindi magkaroon ng stigma o ma-trigger yung bata para. Kasi pag nag-iisip na yan, di ba? Baka mamaya, may mga ginawa ko ngayon, panahon niya na habang bata siya, na balang araw, isisi niya sa akin pag nakita niya sa online, pag nakita niya sa internet na parang walang concept. Di ba? Mahirap din yun. So,
hanggat maaari, paprotektahan ko yung anak ko sa mga ganong klaseng toxicity sa nangyayari sa paligid. Pero, siyempre, expose ko pa rin naman siya. Gusto ko naman na maging normal talaga sa tao. Parang ako, na lumaki sa probinsya, lumaki sa Manila, na gano'n, na lumaki sa kalye, marunong makisama sa tao. Okay. One last question, Miss Leslie. The last time I saw you was with O Shopping. What kept you busy during the pandemic and now that you're doing this? Oh yes, my life as an O Shopping host. Yeah, so I was able to host with O Shopping on the pandemic. And ever since then, I'm still being able to continue hosting. Pero nagsimula talaga ako sa teatro. And it's something that I still kept on doing throughout the years. Hindi continuous kasi medyo while it's my first love, it is very time consuming. So hosting for events, I also put up a small theater group. We do mga theater workshops for kids. We work with different schools, tsaka gumagawa din kami ng mga interactive performances. So a lot of it is sharing the craft with children and with schools and with families. At very fortunate kasi nakakagawa din ng mga independent film projects also on the side. At ngayon, sobrang excited ako na mapagawin lang sa proyektong ito, to be able to act with Tita Susan Mudzanjo and to be part of Mama Og's production and to work with Direk Lau and Direk Carla and Miss Ethel and with Jan and everybody in this cast. I'm so excited to have this project to sink my teeth into. Thank you. Mama Og, congratulations sa project na to. Gusto ko sana tanungin, ba't sa lahat ng mga topic na pwede mong i-cover, bakit family drama yung na-entice ka talagang i-produce? Kasi bawat isa sa atin may pamilya. Meron din naman tayo, nag-iisa na lang tayo sa buhay at nangangarap magkaroon ng pamilya. Dito, si Zanjo, nangangarap siya ng totoong pamilya na dadatnan niya sa bahay. Kaya, dito umiikot talaga kasi relatable lahat yung mga sitwasyon dito. Pag napanood dito ng kahit sino, ay ako yan. Oh, nanay ko yan, ganyan. Ay, ganyan yung kuya ko. Ay, ganyan yung ate ko. So, puro makaka-relate talaga tayo. At wala namang, lahat naman talaga pag tungkol sa pamilya. Meron tayong sosyo ng kwento doon. So, kaya yun ang napili ko. Tsaka, pinag-isang utak yan namin lahat. Lalo na ni Jan, ang aming writer, si Ethel, ako, si Direk. So, talagang tinilad-tilad namin ang bawat eksena. Kaya naman nagustuhan nila yung script. And sinabi mo nga kanina na na parang dream mo pala ito mag-produce. So this will be the first of many. Hindi. Meron na akong na-produce dati. Pero maliit yung budget na hindi siya. Hindi ganito Trip po. lang namin, ang trip lang hindi. Ito kasi, mas may budget ito. Oo, syempre, kailangan wala naman kami CGI dito. So, pabawiin na lang namin sa napakaganda ng paglalahad ng kwento at ng direksyon ni Direk Lau. Thank you so much. And my next question is for Sanjo. How did being a new father affect your showbiz schedule? Nakatulog ka na ba? Kamusta? Di ba? Mahirap, rewarding maging new dad. Pero talagang challenging din siya. Kamusta yung sleepless nights? Wow, grabe. Parang bumalik ako sa nung wala pang pasok ng mga tapings. Segue. Hindi, mas siya siya yung natutuya. Ako naman, after 2 weeks na alternate kami, sabay kami talaga check kung sa anak namin.
nasanay na rin, and hindi siya mabigat sa loob kahit wala akong tulog. Parang pag nagising ako kahit kulang tulog ko, tapos gising din si baby, mas masaya pa ako kahit wala akong tulog. Nagtatap na kung relax siya, pwede mo siya laruin, or kung hindi naman siya relax, kung naman yung itatry mo, gusto mong intindihan, parang mapatahan, parang mapatulog. Ang hirap eh. Pero pag nagawa ko na, parang sobrang rewarding naman, parang nakalos ako rin. Nagpapalit ka rin ba ng diaper? Yes, pero dahil nakaipon naman ako nung pampasweldo sa wedding helper ng wedding meron naman kami ginawa. So para rin, alam mo yun, para din sa sanity namin. Lalo na ngayon, mas wala na akong trabaho, kailangan ko yung pahinga. So siguro naman parang mas maging practical lang. Para makabalik na rin ako sa work, para makapag-provide ako sa pamilya. Speaking of work, isa ka sa, of course, pinaka-in-demand na actor. We know that. How will this affect yung mga tatanggapin mong projects in the future? Ang pagiging ama. Hindi pa naman ako bago pa ako magkasawa, bago pa ako magpamilya, nandun naman ako sa posisyon na talagang namimili na ako ng project. Hindi na ako dun sa kailangan magtrabaho dahil kailangan ko magtrabaho. Nandun na ako sa posisyon ng time na gusto ko ng ganitong gagawin ko, gusto ko yung hindi ko pa nagagawa. Yung mga quality projects na pwede kong ipagmalaki o pwede kong, di ba, pwede kong makapatagdag sa akin bilang aktor. Siyempre gusto ko ma-experience yung mag-level up ka naman, iba ka naman ng tao. Diba? Yung subukan mo naman na lumayo, diba? Kumbaga, tulad nito, hindi pinag-uusapan ng pera, pero ang sarap gawin, excited ang gawin, diba? Gusto mo pasukin, hindi mo i-imagine kung ilan nakikitaan. So yun, nandun na ako sa ganun reaction. At hindi na ako nakikipagtayo kung magtatawad. So, hindi ko ano na yung gawin namin. Pero gusto ko talaga yung project. Ayaw ko pa kasi artista, kasi gusto ko ako. Thank you so much. Thank you po. Congratulations.